Sinubukan ng lalaki na hamanin ang dalawang jablo ng 10 utos. Sa susunod na segundo, nahati agad sa dalawa ang kanyang katawan. Ngunit sa isang kisap mata ay agad siyang gumaling. At ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sumipsip ng enerhiya ni Galend. Pagkatapos ay ibinato niya ang isang matinding atake sa kalaban. Dahil sa halos nawala na ang kanyang kapangyarihan, si Galend ay walang kalaban-laban sa sandaling iyon. Lalo pat higit sa 2,000 na ang combat class ni Ban. Ngunit agad na natukoy ni Malaskiela ang kanyang kahinaan. Dahil napakababa talaga ng base combat class ni Ban. Ang kasalukuyang anyo niya ang kanyang sukdulen. Sa sumunod na saglit, ginamit ni Malaskiela ang sariling kapangyarihan. Isang madilim na barrier ang bumalat sa kanya. At napilitang lumabas ang kaluluwa ni Ban mula sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, kahit hindi siya namamatay, mapipilitang mamatay siya. Patuloy na nagpupumiglas ang kaluluwa ni Ban. Ngunit mahigpit itong ginapos ng kapangyarihan ng Diablo. Nang makita ito ni Elaine, naglabas siya ng aipo-aipo para manggulo. Sinamantala ni Ban ang pagkakataon upang makatakas. Ngunit siya'y agad na nilamon ni Galend. Lubhang nagdalamhati si Elaine sa kanyang nakita. Alam ni Jericho na wala siyang laban pero nagpumilit siyang maghiganti. Sa susunod na segundo, muling nabuhay si Ban. Ang biglaang pag-atake ay nagdurog sa puso ng dalawa. Agad na tumakas si Ban kasama ang dalawa. Bagaman hindi niya alam kung bakit siya muling nabuhay matapos malamon ang kaluluwa. Hindi naman nag-alala si Malaskiela. Ang sinumang sumipsip ng kapangyarihan ni Galend ay tiyak na magdurusa. Kaya maaari nating habulin sila ng dahan-dahan. Tama nga, hindi nagtagal ay napagod si Ban. At isiniwalat niya ang lihim sa likod ng kanyang muling pagkabuhay. Sa bingit ng kamatayan, si Zhivago ang siyang nilamon ni Galend para sa kanya. Kaya siya ay nakaligtas. Pagkatapos ay inutusan niya si Jericho na tumakas kasama ang kanyang nobya. Ngunit tinutulan ito ni Elaine. Nang makita ito ni Jericho, wala siyang magawa. Napilitan siyang maging parang isang tupa sa panganib. Matapos ang mahabang paglalakbay, umabot na rin sa kanyang limitasyon si Jericho. Ngunit patuloy ang habol ng mga 10 Commandments. At tila ginagawa lamang silang laruan. Nang makita ni Jericho na hindi niya matatakasan ang malaking bato, iniwan niya ang dalawa at hinarap ang panganib mag-isa. J. Jericho. Huwag ninyo kaming maliitin bilang mga banal na kabalyero. Pagkatapos tanggapin ang suntok, halos matamba si Jericho. Ngunit dahil sa matibay niyang paninindigan, muli niyang binuhat ang dalawa at tumakbo. Ngunit biglang muling bumagsak ang isa pang bato. Ang malakas na impact ay nagtulak sa kanila pababa ng bangin. Ginamit ni Elaine ang kanyang huling mahika bilang panangga, kaya hindi sila naging durog-durog sa pagbagsak. Sa kabutihang palad, may kuweba sa tabi. Kaya dinala sila ni Jericho roon upang magtago. Hindi inaasahan, ito pala ay isang tavern. Ang lalaking maamo ang mukha ang may-ari ng tavern. Nakiusap si Jericho na payagan silang magtago roon. Ngunit nakita ng may-ari si Ban. At agad niyang nakilala ang pagkatao nito. Kaya itinago niya sila sa bodega. Ngunit biglang yumanig ang buong tavern. Pinaghati pala ni Galend ang buong bundok. Ngunit naakit siya sa inuming malt ng tavern. Pati si Malaskiela ay hindi nakaligtas. Kaya't nagpa siya silang huwag saktan ang may-ari. Dahil ang alak na gawa nito ay sobrang bango at masarap. Sa totoo lang, alam na nilang nagtago si Ban sa loob. Pero dahil sa inuming malt, naging masaya sila. Kaya hindi sila nagmadaling umatake. Pagkatapos ay nais ni Galend na makipaglaro sa may-ari. Buong kumpiyansa ang tugon ng may-ari. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Galend na palitan sila ng suntok. Kung sino ang mamatay muna, siya ang talo. Sa narinig, nang inig sa takot ang may-ari. Ngunit dahil sa takot ay napilitan siyang sumunod. Tuwa naman si Galend at tinapak siya. Hindi inaasahan, muntik na siyang mamatay sa isang tapik lang. Nang makita ito, nawala ang gana ng dalawa. Kaya uminom sila mula gabi hanggang umaga. Biglang nakaramdam ng init si Malaskiela. Kung hindi lang sobrang pangit si Galend baka bumigay na siya. Bigla namang napansin ni Galend ang isang palakol sa dingding. Sinubukan niya itong kunin, ngunit hindi niya ito mag-alaw kahit kaunti. Kaya nagreklamo siya na hindi praktikal ang disenyo ng palakol. Bigla na lang may kumuha sa palakol. Ipinaliwanag ng may-ari na ito ay isang one-handed axe. At hindi ka karapat-dapat gamitin ito. Dahil ito ang aking banal na sandata, Rita. Kasabay nito ay nagtanong siya. Bilang mga demonyo, bakit kayo naglalakas loob lumapit sa akin? Sa kanyang sinabi, tumawa ng malakas si Malaskiela. Kung sino-sino na lang ang may lakas ng loob magyabang. Ako ay isang tao, ngunit ako ay isang nilalang na higit pa sa lahat ng lahi.
Isa sa 7 kasalanan, ang kasalanan ng kayabangan. Ako si Escanor, ang Diyos ng Araw. Siya ang pinakamataas sa lahat ng nilalang. Kilala bilang pinakamalakas na tao sa mundo. At ang huling miyembro ng 7 kasalanan. Sa narinig ay humalakhak si Gal-End. Isang hamak na tao, naglakas loob magyabang. Tawa ka pa dyan, tanga. Nagulat ng husto si Malaskela. Sa isang hampas lang ay nahati si Gal-End sa gitna. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganito kalakas na tao. Ngunit hindi ganoon kadaling mamatay ang mga 10 Commandments. Biglang lumabas ang itim na enerhiya mula sa katawan ni Gal-End. Sa isang iglap ay bumalik ito sa dati. Ngayon lang tunay na magsisimula ang laro. Matapos makita ang lakas ng kalaban. Hindi na nagtipid si Gal-End. Agad niyang ginamit ang Critical Over. Dati ay para ito kay Meliodas. Ngunit ngayon ay sinasabi ng kanyang kutob na ang taong ito ay labis na mapanganib. Ang Critical Over ay kayang sirain ang limitasyon ng lakas ni Gal-End. Ngayon ang kanyang combat class ay umabot na sa 40,000. Nakakainis. Walang duda, malakas ang suntok ni Gal-End. Napantay ang buong bundok dahil sa kanyang atake. Maging ang kapitan sa malayo ay nakaramdam ng alon ng enerhiya. Agad na natukoy ni Merlin ang kinaroroonan ni Escanor. At ang kanyang combat class ay unti-unting umabot sa 50,000. Ngunit ang atake ni Gal-End ay nagdulot lamang ng gasgas. Hindi niya matanggap ang resulta. Agad na naisip ni Malaskela ang umatras. Ngunit ayaw umatras ng suwail na si Gal-End. Sinabi niyang kung kaya mo, patayin mo ako. Ngunit nang maramdaman ang aura ng kamatayan, agad tumakas si Gal-End. Ngunit nilabag niya ang utos ng katotohanan. Kaya siya ay naging isang estatwang bato. Ang natirang kalaban ay si Malaskela na lang. Binigyan siya ni Escanor ng 2 pagpipilian. Tumakas o mamatay kasama si Gal-End. Ngunit pinili ni Malaskela ang ikatlong opsyon. Patayin si Escanor dito mismo. Agad siyang binalot ng madilim na barrier. Sa isang iglap, napuwersang lumabas ang kaluluwa ni Escanor. Walang alinlangan, inilabas ni Malaskela ang kanyang dila. At nilunok ng buo ang kaluluwa ni Escanor. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng init sa tiyan. Ang buong katawan niya ay nagsimulang masunog. Sa sumunod na segundo, sumabog ang halijing apoy mula sa kadiliman. Pakiramdam ni Malaskela ay nababalot siya ng lava. Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang tao? Araw, iyan ang aking kapangyarihan. Totoo ba ito? 2 napakalakas na Diablo, natalo niya mag-isa. Habang papalapit ang tanghaling tapat, lalong tumataas ang combat class ni Escanor. Upang maiwasang masaktan ng iba, kailangan niyang ilabas ang init sa ibang lugar. Di nagtagal ay dumating ang gabi. Ang lalaking mayabang sa tanghali, ay naging mahiyain na parang aso sa gabi. Ito ang lalaking may pinakamalaking pagbabago sa 7 kasalanan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang itim na demon dog, at dinala si King sa lugar. Sa wakas, muling nagkita ang magkapatid. Kuya Alain. Hindi nagtagal ay nagsimula silang maghatid ng alak. Ang destinasyon nila ay ang Basel Tournament. Nakatanggap si Meliodas ng flyer ng paligsahan sa Basel. Ang mananalo ay pwedeng humiling ng kahit ano. Kahit alam nilang bitag ito ng mga demonyo. Nagpasya pa rin si Meliodas na pumunta. At tama nga ang hinala nila. Ito ay inorganisa ni Zeldris at Droll ng 10 Commandments. Layunin nilang dakpin ang buong 7 kasalanan. Ito ang tunay na paraan ng pagbati. Ang kapitan na may muling naibalik ang kapangyarihan ay ibang-iba na ngayon. Naalala ni Ban ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Kaya nag-arm wrestling ulit ang dalawa. Laking gulat nang manalo si Ban. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Ban kay Meliodas. Noon kasi ay gusto niyang patayin siya. Para lamang muling buhayin ang nobya. Ngunit hindi iyon dinamdam ni Meliodas. Halika, kaibigan, para sa mga mahal natin sa buhay. MMHMM. Pagkatapos ay sinabi ni Meliodas na hahanapin niya ang prinsesa. Dahil ang maze ay napakadelikado. Tinanong niya si Ban kung maghihiwalay sila ng daan. Nagpasya si Ban na samahan si Meliodas para hanapin si Elizabeth. Dahil may kasama namang nagbabantay kay Alain. Nagkaisa agad ang kanilang isipan. At sinubukang gibay ng pader gamit ang brute force. Nasa kabilang panig lamang ng pader ang prinsesa.
Pagbagsak ng pader, nagkita-kita na silang lahat. Laking gulat ng lahat, dahil ang pinagsamang atake ay sumaira pa ng dalawang pader. At sa kabila ng pader ay ang dulo ng maze. Matagal nang naghihintay ang mga Ten Commandments sa pagdating ng mga miyembro ng Seven Deadly Sins. Sa wakas, magsisimula na ang tournament. Kasabay nito, nagpahayag si Zeldris na lahat ng nasa loob ng maze ay bibitayin. Spirito ng Sibat, ika-9 na anyo. Lahat ng nasa maze ay namatay sa isang iglap. Agad na nakilala ni King ang naturang galaw. Ang Death Thorn ay isang nakakatakot na halaman mula sa banal na puno. Kaya nitong sirain ang dilim na di kaya ng liwanag. At ang kanyang sandata ay ang sagradong Sibat, na minsang pinagkaloob sa unang napili ng banal na puno. Ngayon ay malinaw na kung sino si Zeldris. Siya ang unang hari ng mga diwata. Ngunit hindi niya tinatanggap ang pamagat na iyon. Hindi ito maintindihan ni King. Bakit ngayon ay alipin na siya ng Demon Clan? Sinabi ni Gloxinia na kung mananalo siya sa paligsahan, ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya. Ang susunod na laban ay 2-on-2. Agad na ginamit ni Droll ang kanyang kapangyarihan. At hinati ang 16 na katao sa 8 grupo. Ang unang laban ay sina Elaine at Elizabeth. Ang kalaban nila ay mga kilalang mamamatay tao. Agad na umatake ang mga mamamatay tao. Ngunit madali itong napigilan ni Elaine. Bilang isang banal na babae ng Fairy Forest, hindi siya mahina. Namangha si Elizabeth sa kanyang nakita. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang naglabas ng smoke bomb ang mamamatay tao. Sa isang iglap, nabalot ng makapal na usok ang dalawa. Sunod na sinaksak si Elizabeth mula sa likod. Ayun, si Elaine na lang ang natirang lumalaban. Inakala ng mamamatay tao na panalo na siya. Ngunit sa isang suntok, halos ikamatay niya. Ngunit biglang lumapit si Elizabeth. At ginamit ang lihim na teknik ng mga Diyosa upang pagalingin siya. Laking pagtataka ni Elaine, dahil siya ang unang umatake. Ngunit sabi ng prinsesa, hindi niya kayang balewalain ito. Pagkatapos ay inihayag ang resulta ng laban. Nanalo ang duo ng babae. Sumunod na laban ay sina King at Diane. Ang kanilang kalaban ay mga kinatawan ng Ten Commandments. Sa isang iglap, malubhang nasugatan si King. Dahil sa tindi ng pressure ng bundok, kung sino man ang nandito ay tiyak din ng parehas na kapalaran. Mag-isang lumaban si Diane ngunit nahirapan. At hindi nagtagal ay bumagsak siya. Pagkatapos ay muling lumaban si King. At ginamit ang kanyang Guardian Beast upang umatake. Kaya pinalakas pa ni Gloxinia ang kanyang mga puppet. Hindi nagtagal, nasira rin ang Guardian Beast. Ginawang target si Diane ng mga kalaban. Isang atake lang, tinamaan ang puso niya. Sa oras ng panganib, ginamit ni King ang kanyang Sacred Treasure. At pinalakas nito ang Guardian Beast. Hindi natatalab ang mga atake ng halimaw. Isang suntok lang, nabutas ang lupa at bumagsak ang halimaw. Ngunit paubos na rin ang enerhiya ni King. Biglang tinali si Diane ng mga baging. Ginamit ni King ang 5th form ng Spirit Spear para sirain ito. Ngunit agad na bumalik sa dati ang puppet. Kaya ginamit ni King ang kanyang huling teknik, True Spirit Spear Chasteful. Habang kampante ang dalawa, biglang umatake muli ang halimaw. Hindi pala ito tuluyang nasira sa huling atake. Kung hindi lang hinarang ni Diane ang suntok, tiyak na wala ng Fairy King ngayon. Pagkatapos ay ginamit ni Diane ang kanyang mahika. At lumikha ng 2 earthen puppet. Ngunit agad itong nawasak sa isang iglap. Kailangan pa ng mas mataas na kapangyarihan para mailabas ang tunay na lakas ng puppets. Hindi nagtagal ay matagumpay na nilikha ni Diane ang mga earthen puppet. Si King ay nagseselos pa noong una. Ngunit biglang napansin niyang mayroon din siyang puppet. Bagamat medyo mukhang slow-witted lang. Ngunit ang mga summon ngayong pagkakataon ay kakaiba. Kaya nitong makipagsabayan sa higanti kahit saglit. Bagaman sa loob ng 2 round ay natalo rin lahat. Sa huli, ang natira na lang ay ang puppet ni King. Nanalo sa laban sina Diane at King. At ang susunod na laban ang siyang inaabangan ng lahat. Gother laban kay Escanor.